lahat ng empleyado, kahit na boss ka pa, iniisip mo underpaid ka. Yung paghingi ng increase sa trabaho, parang paipagtawaran yan sa Divisoria. Huwag kayo mahihiya. Tanungin nyo kung pwedeng ganito yung benefits mo. Pwede lang. Wala namang masama kung itatanong mo, di ba? Depende sa management kung ibibigay nila o hindi. Dito kasi iba eh. Nakakahiya pag nilagay mo na o pag engineer ka dapat ito sweldo mo. Magkakakumperan eh. Mga chismoso pa tayong lahat dito. Naniniwala ka ba, Stan, na ang sahod base sa self-worth ng tao? What's up guys? Welcome to Do You Think? At syempre ito ang podcast about self-improvement. Kung ikaw naman gusto mong umayos ang buhay mo, mag-subscribe ka dito sa channel na to para naman ma-reach natin ang 100,000 subscribers by December. Yan, may date yan ha. At syempre kung ikaw naman natatraffic ka madalas, gusto mong mapakinggan to sa kotse, available din sa Spotify. I-rate nyo na rin yung podcast para makatulong sa algorithm ng Spotify. At syempre maraming salamat sa Tritone Studios, sa Tritone Entertainment. So without further ado, ipapakilala kong guest natin ngayon. Napaka-espesyal dahil idol ko siya. Maraming lalaki ang nagpa-follow sa kanya. Meron siyang sa FHM, naging writer siya before. So malamang alam ng mga tito yan, huwag kayong magsinungaling. At comedian din siya. Siyempre, madami rin siyang hinost na mga programa, nag-host din siya sa events. At ngayon, nakikita nyo rin siya nag-review ng kotse online. So, content creator na rin siya. So, multimedia tong taong to, napaka-talented. Gusto ko ipakilala sa inyo, siyempre, si paring Stanley Chi. Yan. Hello, Tio Bray. Kumusta po kayo? Yan. Ang ganda ng podcast na to, yung title, Do You Think? Oo. Para sa nag-iisip. Diba? Medyo mapanghusga eh. Kasi tinatanong mo sa tao, nag-iisip ka ba? Pag tinagalog mo yung do you think, nag-iisip ka ba? Kasama si Tio Bray. Oo. Diba? Yun. Ang galing Ang diba? galing. Oo. Parang hinuhusgahan mo na yung mga listeners. Iba talaga si Stanley Chi. Pero gusto ko lang, bago para lang sa mga nanonood natin, i-introduce mo naman yung sarili mo, yung mga works mo, yung, yung mga ambag mo sa lipunan. Yan, mga ganyan. Dati akong kolumnista ng FHM. Hindi po ako writer. Iba yung writer sa columnist eh. Okay. Ang writer, inuutusan ka, isulat mo to. Pag kolumnista ka, kung ano yung isusulat mo, isasubmit mo na lang. Hindi na masyadong pinakikilamanan yun. Oh, okay. Tapos book author ako. I've written 12 humor books. 3 of those books, mga comic strips ko sa dyaryo sa Manila Bulletin. Dati akong advertising agency na art director. Tapos nag-host ako ng TV show sa One News, TV5. Nag-1PH din ako. Tapos nag-DJ rin ako sa radyo. Sa radyo. Tapos naging rin ako, motoring content creator. Suplado Motors. Yes. Sa Suplado Motors, mag-subscribe po kayo sa lahat ng social media accounts para ma-reach din namin yung 100,000 subscribers sa YouTube. Kayang-kaya. At podcaster din po ako. Mag-subscribe po kayo sa Underpaid with Stanley Chi. Nasa Spotify po kami. Sa Underpaid ang pinag-uusapan, trabaho? Yes, puro sa trabaho. Kasi lahat naman tayo, lahat ng empleyado, kahit na boss ka pa, iniisip mo underpaid ka. Kulang yung sweldo mo palagi, di ba? Overwork ka, underpaid. So, yun. So sa tingin mo, bro, bakit ang mga Pilipino underpaid? Ano yung tumatakbo sa isip mo when you say underpaid? Bakit sila underpaid? Ano yung mga factors? Masyado kasi tayong mahiyain. Okay. 'Di ba? Pag in-offer sa yung sweldo, tinatanggap mo kaagad. Di nga. Natanggap mo kaagad, nahihiya ka humingi ng increase. 'Di ba? Yung paghingi ng increase sa trabaho, parang paipagtawaran yan sa Divisoria. Huwag kayo mahihiya. Tanungin nyo kung pwedeng ganito yung benefits mo. Pwede lang. Wala namang masama kung itatanong mo, di ba? Depende sa management kung ibibigay nila o hindi. Kasi wala tayong yung transparency pagdating sa sweldo. Di ba sa ibang bansa, pagka programmer ka, ito yung sweldo ng programmer sa Amerika. Mismo. Di ba? Pag engineer ka, ito yung sweldo. Dito kasi iba eh. Nakakahiya pag nilagay mo na pag engineer ka dapat ito sweldo mo. Magkakakumperan eh. Mga chismoso pa tayong lahat dito.
tatanungin nung kaibigan mo, pare, magkano ang starting mo rito? Totoo. O, ikaw Pero naman. bawal yun. Bawal yun. Oo. Pero pag close kayo, siyempre, pre, nagsimula ako rito, ito yung sweldo ko. Oo. Tapos, ganun ba? O kaya, kung halimbawa, may fresh grad, pumasok. Oo. May dati ng empleyado. Tatanungin, magkano starting mo? Ikaw naman, since empleyado ka, fresh grad, hindi mo naiisip yung inggitan or yung politika sa opisina. Sasabihin mo ngayon. Kasi close kayo dun sa mentor, kunwari. O yung senior employee na mabait sa'yo. O pag kwento mo, tapos biglang mas mataas yung sweldo mo kasi sa sweldo niya, dyan magsisimula problema nyo. Diba? Yeah, medyo masama na loob niya, magpaparinig na, hindi ka natutulungan kasi mas malaki sweldo mo eh. Kaya mortal sinyo, huwag kayo mag-share ng sweldo. Tatlo yan. Lalaki, babae. Sweldo, edad, yung timbang nyo. Huwag nyo tatanungin sa babae. Ma-offend sila. Oo, totoo. Huwag nyo rin tatanong sa lalaki. Ma-offend rin sila. Diba? Sa sweldo pa lang eh. Doon pa lang. Tapos yung sa edad, yung timbang. Siyempre, pag pumayat yung kaopisina mo, medyo medyo healthy si ganito ah. Ano ginagawa niya? Nagja-jogging, lakas kumain ng hayop na yan. Doon pa lang eh. Ang bilis ng metabolism nito ah. May mga inggitan na hindi alam ng ibang employees or ng mga ibang immortal, kung tawagin ko sila eh. Yun yung mga tinatawag ko sa mga listeners ng underpaid. Mga immortal. Kasi tapos, pumapasok kahit na baha. Kahit baha. Bumabagyo. Diba? Kahit lumindol na. Diba? May dati nga, nung lumindol sa opisina namin eh. Nasa kami, kanya-kanyang cubicle kami. Yeah. Yung boss na don't panic. Tapos unti-unting lumalabas ng na opisina. Don't panic. Iniiwan na kami. Kaya kami mga immortal. Yung boss, hindi yun immortal. Naniniwala ka ba, Stan, na ang sahod, base sa self-worth ng tao? Yung sahod, hindi naman based on the self-worth. Depende sa kumpanya. Kung paano ka pag negotiate, magkano ka? Di ba parang... Kung paano mo ibenta yung sarili mo. May boss na ang tinitingnan, hindi yung experience. Tinitingnan niya educational background. May ganung boss eh. Okay. May boss na... Let me guess, boomer? Hindi naman. Ayoko mag-generalize. Iba't iba yung ugali ng boss. Kanya-kanya yan. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng boss ganito, lahat ng ganyan. May mga boss na, pag dito ka galing, dito ka nag-graduate, okay ka. May biases sa eskwelahan kasi doon din siya galing. Lasal, UST, UP, doon yung kinalakihan niya, di ba? Ayoko mag-mention ng kasi hindi lang naman sa Big Four. Minsan, kahit hindi Big Four, di ba? O ngayon, nauuso, ang kinukuha, wala sa Big Four. Kasi tumatagal sa trabaho. Masipag. Maasahan. Hindi maarte. Yun na ba ang trend ngayon? Oo. Nababalita yan. Kasi pag nasa international schools ka galing or sa ibang big schools, big universities, magde-demand yan. Dapat ganito sweldo ko. Dapat ito lang pinapagawa mo sa akin. Diba? Or aalis ka agad. 6 months lang. Magtatayo Especially ng Gen Z, sariling Hindi lang Gen Z. Lahat ng iba't ibang... wag natin i-generalize yung mga generation. Kanya-kanya ugali yan eh. Kanya-kanyang upbringing. Kasi yung Gen Z, nung pinanganak sila, may social media na, meron ng mga cellphones, di ba? So, hindi natin sila pwedeng sisihin. Nung pinanganak sila, modern na yung Tayo, naabutan natin yung nagda-dial tayo. Ilan na ba yung numero sa telepono ngayon, sa landline? Naabutan ko cellphone na, hindi ko naabutan yung landline. Talagang Bayantel, hindi. May pagkasinungaling ka rin, Tio Bray no? Naabutan mo yung 6 na numero pang landline. Naabutan mo yung snail mail. Di ba? Crossline. Yung mga party line. Ganon. Party line. Pakibaba muna. Ganon.
Pati yung naranasan mo rin ba yung nahuli ka na nanay mo, extension. Pag-angat na extension, nang babae ka. Hindi, nakipagdaldala. Ginagamit nyo pa, di ba? Oo. Uso pa dati yun eh. Oo. Well, pero going back to the topic ng trabaho, di ba? Yung sweldo kasi ngayon, iba na. Yung starting salary. So you can't compare na starting salary ng kuya mo ganitong amount tapos ikaw ganyan. Magkano ba ang starting salary ngayon? 15? Ganun 16? yata yung basic pay eh. Ang tagal na nun Call center, ganun, di ba? Uy, sa call center, 18. Pero diba? dati, 15 na eh. Nung nag-start ako mag-call center, 15 ang sahod ko. Ganun ba? Kasi dati, kaya yung mga nasa advertising agency, nagtaas din ng starting salary kasi ang chismis, 18,000 ang starting sa call centers, sa mga BPO. Malaki yun ngayon, sila malaki na, malaki. Malaki. May 25 nga eh. May mga ganun. Dati yung 25, parang Manager. pangarap lang namin yun eh. Dati 25, 35, 40, 50, mga ganyan. Pangarap lang namin dati yun eh. Ngayon, sabi nga nila, hindi ka daw tao pag ang sahod mo, hindi 50K. Ganun ba? Yun sabi. Hindi pa pala ako tao. Ako din. Malamang. Yun nga, kailangan pa magpursige. Ano lang ako 25K lang din ako a month. 25K? Ikaw? 25K US dollars. 25 ikaw, ilang ka? Ako? Wala akong trabaho eh. Ay. Freelancer ako eh. Freelancer? Diba? Contractor? Hindi. Freelancer ako na freelance host ako eh. Diba? So, hindi ako exclusive. So, nagpapa-exclusive lang ako kung may jowa ako. Balita ko nga Stan, hindi ka daw nagpapabayad pang mga hosting kasi hobby mo lang daw. Ay hindi, nagpapabayad. Naniningil ako pag hosting. Oo, kailangan maningil pag ganyan. Hobby. O nga pala, yung mga listeners mo, baka may Christmas party kayo. Pwede. May mga ikakasal, di ba? Tumatanggap po ako, KBL, Kasal Binyag Libing. Okay, so message nyo lang ako, madali akong kausap, sabihin nyo sa akin yung budget. At ako naman, dahil makapal ang mukha ako, sasabihin ko na, masyadong baba yan. Tasa mo naman. Di ba? Pero halimbawa ikaw, sa let's say, ang mo ngayon is starting mo sa trabaho, 15. Paano sila aangat ng sweldo kagad, tingin mo? Yung Gen Z ang kausapin natin ngayon bilang... kailangan kasi maabilidad ka eh. Di ba? Dati, uso yung lilipat ka ng ibang kumpanya kasi mas mataas yung offer. Okay. Diba? Ngayon, kailangan maabilidad ka. Sabi nila, yung 9 to 5, yun yung basic na na pay, pambayad ng mga bills sa bahay. Cellphone, internet, pang Viva Max mo, diba? Ano yun? Pambayad mo ng mga ganyan. O pamasahe mo, pagkain, yun yung 9 to 5. Yung magpapayaman daw sa'yo, yung 6 to 10. Totoo. Trabaho mo, yung mga side hustle na nauso nung pandemic. Oo. Diba yung mga nung pandemic, lahat tayo. Lahat ng tinda ng ubi pandesal. Yan, ubi cheese pandesal. Ubi cheese Saka yung mga Dalgona coffee, yung mga nauso, di ba? Nagkaroon tayo ng mga side hustle nung pandemic. So, kailangan i-apply nyo pa rin. Tapos, huwag kayo masyadong magwaldas ng pera ninyo, di ba? Nang sa akin, ewan ko sa iba. Kasi hindi naman ako financial advisor eh. Pero ikaw, sabi mo, hindi ka financial advisor, pero sa experience mo, naniniwala ka sa pag-iipon. O dapat, di ba? Hindi naman tayo nepo baby eh. So talagang kailangan nung hindi ka naman nepo baby, meron kang binabayarang bills, o paano kung nawala ka ng trabaho ngayon? Di ba? Ano yung panggastos na gagamitin mo? Baka palayasin ka na ng landlord mo. Ikaw personally, magkanong iniipon mo? Kala ko, tiyan mo, napalayas ka na ba ng landlord mo? Naputulang ka na ba ng Meralco? Mga ganun. Hindi, magkano sineset aside mo bilang Hanggat maaari, kung pwedeng hindi ko gagastusin yun. So ilang percent? 10%? 20%? Paano ka mag-ipon? Hindi, kunyari, kung pwede akong makikain sa kapitbahay, gagawin ko. Hindi, ganito hindi ka naman palaging yung 60% ng budget mo magagastos mo eh. Dadating yung point na, nagastos ko lang 30% O di, tabi mo na. Di ba? Huwag mo nang galawin, di ba? Eto, nakapag-save ka this month. 20% lang nagalaw mo sa sweldo mo kasi
nagpakain si boss. Mm. Halos araw-araw, nagmi-meeting kayo, kumakain kayo sa labas. Hinatid ka ng office mate mo pa uwi, nakatipid ka na. Pwede, next month, kung yung 60% pa rin ng ano mo, pang next month, yung naipon mo this month, itago mo na yun. Diba? Pero ito, question ko sa Stan, di ba siyempre, kolumnista ka nung mga suplado tips, nung pagiging lalaki, pagiging ano. Ano yung paano dumiskarte sa girls? Oo, paano dumiskarte sa girls. Ano yung pinagkaiba nung noon tsaka ngayon? Ano yung nakikita mo? Dati naman wala namang Bumble dati. Oo, diba? Wala rin, oo. Kung sino na yung kabarangay mo, kaklase mo, kawork mo. Wala namang yung sasabihin mong hindi pa ganun ka-open yung tao to meet other people nang walang middleman. Uso pa dati, may tulay-tulay eh. Oo, pakilala mo naman ako dyan. Oo, di ba? Lakad mo parang ako dyan. Yung mga referral system, yung mga ganun. Meron ng pyramiding noon pa sa panliligaw. Uso na yung ganun eh. Pyramiding, di ba? Oo, tama. May kakilala akong, di ba? May kakilala akong 3, ipakilala mo sila. Tapos papakilala. Ganun yun. Sa panliligaw, may ganun eh. Sa pakilala mo naman ako sa friend mo. Medyo cute yung classmate mo. Pakilala mo naman ako dyan. Di ba? Importante yung referral system ngayon. Parang ano na eh. Nationwide na ang option mo, no? Yung dahil sa Tinder, sa Bumble, swipe right ka lang, tapos magchat-chat kayo, ganyan, di ba? Although, kahit sabihin mo may ganung mga apps na, kailangan mas maingat tayo. Saan? Pwede ka magpanggap eh. Mamaya makatfish ka, Catfish. kausap pala, lalaki, pareho kayo may bigote, di ba? Delikado. So, kailangan mas maingat tayo. Ang tawag ko naman doon, falsification of documents. Ano yun eh, nakaka-catfish, di ba? So, ano rin, wag laging, mamaya, niyaya kang makipagkita, hindi naman kayo nag-video call. Hindi mo makita kung sino yung kausap mo. Mismo. Yung Mapeke ayaw magpa-video call sa akin, diba? red flag yun eh. Oh. Red flag. Pagdating mo, tapos minsan yun, nag-date kayo. Siyempre, ito kwento lang ng tropa. Chumek-in. Sabi nung babae, maliligo lang ako, sandali Maligo. Paglabas, ito ba yung kasama ko? Nawala na yung makeup. Nag-iba yung itsura, falsification of documents daw. Lalo na pag makapal yung filter. Ano yung mga red flag in online dating para ma-assess mo? Kasi hindi ako masyadong nag-online dating kasi nga, maingat nga ako. Ako kasi, hindi ako nanliligaw. Ayoko may jowa eh. Ayoko nang may jowa. Pare, mahirap. In a relationship ka ngayon, kailangan mayaman ka. Kailangan para kang Tio Bray. Ay, hindi. Dapat sandwich hindi pwedeng wala kang pera. Alam ka namang magpalibre ka dun sa kadate mo, nakakahiya naman yun, di ba? Kailangan may trabaho ka. Hindi ka pwedeng yung chat ng chat dun sa jowa o sa nililigawan. Sabihin, ba't chat ng chat to? Ang dami naman yan. Time wala sigurong trabaho to. Ganun na nga sila ngayon. Dati gusto nila yun eh. Red flag yun eh. Pag message ka ng message. Red flag yun. Ibig sabihin walang trabaho to. Dati ba hindi? Hindi, no? Hindi dati red flag eh, no? Ako kasi iisipin ko rin yun. Ba't lagi may time to na nagla-like ng picture? Lahat ng ginagawa. Lagi nag-i-Instagram or nag-Facebook sa opisina. May trabaho ba to? Yun ang ko. Okay. Kasi kahit nasabihin mo may business yan, wala yung time mag-social media kasi maubos oras mo dyan eh. Diba? Pero ikaw, ano yung nakikita mong like for example, problema ng mga or red flag ng mga lalaki ngayon? Na halimbawa, lalaki gusto niya magka-jowa. Ano yung mga nakikita mong patterns ngayon? Bakit ang daming walang jowa, ang daming jacolero, mga ganun? Walang jowa kasi masyadong gigil. Okay. Pag may crush, magpapakyut, magpapanggap, manliligaw ka agad. Magpapanggap? Oo, magpapanggap, papakyut. Diba? Pag kunyari, kausap mo yung crush mo, oo nga eh, ha 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 ha. Tapos yung pa-English, di ba? Hindi ka naman ganun sa mga tropa mo eh. Di ba? Tapos yung iba naman, nagpapakatotoo, sobra namang nagpapakatotoo. Ano yung sobrang pagpapakatotoo? Example? Ay, yung parang kung ano yung ugali mo sa bahay kasama yung mga tropa mo, minsan no filter ka na sobra, masyado ka ng dense, masyado ka ng kampante, hindi pwede. Kailangan pag may ka-date ka, may nililigawan ka, you present your best version pa rin.
Kahit na sabihin mong tagal na kayo nagde-date, matagal na kayo mag-girlfriend, mag-asawa na kayo, mahiya ka naman sa kasama mo. Hindi naman pwedeng, wag mo ipakita yung masama mong ugali. Paano kung masama talaga yung ugali? Kung nangyari, nagdo-double dip ka, kumakain ka yung fishbowl, nagdo-double dip ka, nakakahiya yun. Diba? Ano ba yung mga masamang ugali? Hindi ka nagbibigay ng tip pagka kumakain kayo sa labas. Yun actually. Napaka-kuripot mo, napaka-red flag nun ha. Yung hindi kayo nagbibigay ng tip, mag-iwan naman kayo kahit 20. 50. Wala na yatang 20 na papel Wala na silang mabibiling. Yung pinakamababang currency dun sa papel na pera, yun ang ibibigay mo. O ngayon, 50. Mag-iwan kayo 50. Nagpapagupit ka sa barbershop, hindi ka nagbibigay ng tip, red flag yun. Diba? Saka may yun no? Kumbaga may ibig sabihin, psychological effect. Masyado kang kuripot, masyado kang madamot na Tsaka yun yung hindi nagkakapera yung kuripot. Wag masyado. Kumbaga maging matipid ka, wag naman sobrang madamot sa kapwa or sa sarili. Diba? Abundance thinking din yun Pero yung iba naman, wag naman palaging, uy, deserve ko to. Lahat na lang, deserve mo Wag naman ganun. Ganun ba yung nakikita mo Wag naman ganun. Isang tamad ka nga, deserve ko to. Hindi mo deserve yan, tamad ka Diba? Pero ngayon, bakit ang daming lalaking supot? Bamalay ko. Hindi ko na alam yan, pare. Tanungin mo sa barangay yung mga libreng tuli. Hindi yung supot na literal. Bamalay ko. Ang daming lalaking weak. Sige, yan. Sabi mo supot Nagulo. Inisip ko literal Barangay. Wala bang libreng tuli sa inyo? Bakit? Tingin mo? Compared sa masyadong weak pa. Paanong weak na Weak. Ang daming single ngayon na lalaki. Mas practical na mga tao ngayon. Hindi naman porket ganun weak. Mas practical, nag-iisip. Hindi naman kahinaan yung pagiging single. Wrong word. But the thing is, pero ang daming hindi kayang makipag-usap sa babae. Hindi kayang... May maraming factors yan Okay. Isa-isay natin. We have time. Yan. Well, naiiya sila dahil yung status. Baka yung crush nila super yaman. Tapos sila, yung simple lang. Dati kasi tinuturo sa eskwelahan na mandiligaw ka ng ka-level mo, di ba? Tinuturo may ganun ba? May ganun Parang wala naman. May ganun. Saan? Anong subject? Hindi ko maalala kung home economics or values education. May parang ganun dati na tinuturo na may ganun meron ba? nasa libro hindi lang ako nakikinig. Hindi ka nakikinig siguro, di ba? May ganun dati. O kaya sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, anak, simple lang tayo. Huwag ka makipagsabayan sa mga classmates mo. Yun. Di ba? Naibinig ko yun. Tapos parang, sasabihin ng mga classmates mo, hindi ka papatulan nun, super yaman yan O nanonood ka ng TV, yung telenovela. Out of your league. Ganun. Nanonood ka ng TV, langit ka, lupa ako. Ganyan. Romnick Sarmienta, Cheryl Cruz. Mga ganun So umpisa pa lang, nawawala na yung confidence nila. Pangalawa, syempre, yung physical appearance, baka hindi sila believe kasi yung mga older generation, kung mangkutsa yung mga yan. Di ba? Hindi ko hindi ko nilalahat. Pero dati kasi, pag mga asar ka, ganyan, more on sa physical, di ba? So, nagkakaroon ng insecurity ngayon, bawal na ngayon Hindi na pwedeng gano'n, di ba? More on, kailangan you have to encourage, you have to inspire the younger generation. Ganon. Tapos yung financial, yung itsura, tapos yung wala silang anything in common. Di ba? Lagi naka-computer yung mga bata ngayon, mga Gen Z or yung mga millennials. More on kanya-kanyang hilig ng may kanya-kanyang community. Nasa gaming ba ito? Nasa comics, nasa ganito, nasa sports, di ba? And at the same time, yung mga magulang din sinasabi na, wag muna kayong mag-boyfriend, girlfriend. Mag-aral muna kayo mabuti, which is tama naman. Tama naman talaga. Ba? Kahit naman sa atin yun din Hindi naman lahat ng tao kagaya ni Tio Brian na mapusok. Di ba? Hindi, mabait nga ako Hindi ka pala mapusok, sorry, patusok. Patusok. Pabaon. Yan. Pero ikaw, babalik kita sa Stanley Chi na kolumnista ng FHM. Tagal na yun Tagal na. na tayo. Okay. Paano mai-elevate ng mga lalaki ngayon yung sarili nila? Like,
for example, maaayos Simple nila yung lang. sarili lang maging super putang ina. Simple lang, magpayaman kayo at magpapogi. Kung kayo ay nasa 20 plus, pogi kayo, di ba? 20 plus, magpayaman kayo. So, Wag muna magjowa, no? hindi, okay lang naman. Kung talagang pag-ibig, kung tunay na pag-ibig, walang problema. Pero magpayaman kayo at magpapogi. Hindi dahil sa jowa ninyo, hindi dahil sa asawa ninyo, para sa sarili ninyo. Di ba? O, bakit magpayaman magpapogi kung single ka? Pag dumating ka dun sa mga DOM levels, mayaman ka na. Mismo. O, may pangbayad ka na sa date. Diba? O, may pambayad ka na pag DOM levels ka. Kasi contractor ka na pag DOM ka. Hindi, kumbaga parang, sorry ang DOM is delightful old man. Bago na. Hindi dirty old man. Ikaw kasi puro DOM na ibang iniisip mo eh. Ano yung edad ng delightful old man? Ano yung mga edaran niya? Yung mga kaidaran ni Tio Bray, ganyan. Bata pa ako eh. O ilan taon ka na ba? Bata pa ako. O, ilan 35 nga? lang ako. 35. Oo. Hindi nag-agree yung hairline mo. 35 lang ako eh. Sige. Mabata. Sige na nga, 32 ako. Sige. Sige pag yaman, financial payaman, papogi. Okay. Magpapogi ka, syempre. Okay. Importante yun eh. Lalo na pag nag-asawa kayo, nagka-jowa kayo. Araw-araw kayong gigising sa umaga. Okay. Tatabi mo yung taong yan. Ala ka naman pag gising nyo, sino ka? Oo. Di ba? Magpapogi kayo. Personal hygiene, importante. Okay. Di ba? Marami naghihiwalay dahil sa personal hygiene. Anong gusto mo? May itsura nga pero baho ng hininga. Baho ng katawan. Kaka-turn off yun. Red flag yun. Mismo. O, marami nag-aaway dahil dyan. So ayusin yung sarili ninyo. Totoo. Hindi porket may asawa ka na, may girlfriend ka na, kampante ka na. Uy, meron kayong mga kliyente sa negosyo or nagtatrabaho kayo. Ang dami yung nakakasalamuhang iba't ibang tao. Ayusin ninyo. Importante yung hindi kayo mukhang madumi. Yung mukhang hindi naliligo, turn off yun. Hindi po porket hindi kayo mukhang hindi kayo malinis kailangan alagaan ninyo yung sarili. Kaya ako nagpapaderma ako kay Doktora John Seneca. Jansen Manila. Jansen Manila. Doon ako nagpupunta. Yan. Tama. Gusto ko lang sabihin kasi importante talaga yung Itsura. hygiene, yung itsura. Self-love din ganun. Oo. Self-love kasi na alam ng ibang listeners mo, ibang self-love yun, nagkukulong sa banyo eh. Huwag ganun. Dito iba listeners nitong mga nitong Do You Think. Pero ngayon, ano yung mga para sa mga nanonood nating female audience, kung meron man, by the way, ano yung mga red flags sa lalaki na they have to watch out for sa tingin mo? Pag girlfriend ka niya, tapos di ka pinakilala sa mga magulang. Yun. Red Ibig flag sabihin, yun. ginaganong ka lang. Hindi yun seryoso sa'yo. Okay. Nagpapalibre sa'yo palagi. Ay nahanap ng sugar mommy, hindi girlfriend. Okay. Diba? Uutangan ka, di ka babayaran. Red flag yun. Diba? Okay. O ano pa? Hindi ka pinapakilala sa mga best friends, sa mga kaibigan, kamag-anak. Parang hindi siya proud pagkasama ka niya. Hindi, doon ka sa may pagkatago yung relasyon nyo. Red flag. Diba? Red flag yun. O wala kayong label, red flag yun. Para sa mga female listeners natin Yun. Ano ba? Yung magjowa na kayo, nakita mo sa Bumble yung jowa mo. Siyempre, pag nakita mo siya sa jowa, ang tanong dyan, ba't nasa Bumble ka rin, di ba? Unless may magsumbong sa'yo, uy, si Tio Bray, nakita ko nasa nasa Bumble, di ba? Yun. Paano yung mga halimbawa, halimbawa, hindi kayo nagde-date ng maayos na date na kape, laging check-in. Red flag ba yun? Alam mo kasi, Tio Bray, pag laging chine-check-in, ano ba kayo? May label ba kayo? Wala. Pinakilala ka ba o hindi? Sumagot. Nagtanong, ano ba tayo? Nagtanong si babae. Nagtanong, ang sagot ng lalaki, masaya. Ayan. Red flag yun. Diba? Ikaw ba, paano ka sumagot pag tinanong ka, ano ba tayo? Alam mo kasi, serious ako pagka nasa, so alam naman. Alam na. Pinapakilala ko sa mga kaibigan ko pagka meron. Wala . So, yun.
Mahirap kasing may jowa sa ginagawa natin, sa trabaho natin. Laging may shoot. No, wala kang time sa ano. So very unfair din pag wala kang time, di ba? Sa lalaki ba, so sinasabi mo kanina, di ba, magpayaman. Gaano ka-importante ang pera sa lalaki? Importante talaga yun. Kaysa naman mangutang ka. Tapos yung magbubuhay sa'yo, yung girlfriend mo, nakakahiya naman yun. Magkaroon naman kayo ng self-respect, di ba? Pahalagahan nyo naman yung sarili ninyo. Sa mga guys na nagpapalibre palagi, wag naman ganun. Maghanap kayo ng trabaho. Di ba? Huwag kayong tambay. Mahirap yung walang ginagawa. Di ba? Oo, tama. Pero ito naman ngayon, punta naman tayo sa mga lalaki. Ano yung mga red flags ng babae na they have to watch out for? Ganun din. Pag hindi ka pinapakilala sa mga magulang saka sa mga kaibigan niya. Okay. Red flag din yun. Pagtago yung relasyon nyo. Tapos pineperahan ka lang. Red flag din yun. Okay. Diba? Kung ano yung nag-a-apply sa lalaki, ganun din sa babae. Talaga ba? Oo naman. Same? Mas matindi pa nga mga babae kaysa sa lalaki. Tayo mga lalaki, pag umiiyak, di natin pinapakita O yung girls, na lalabas sila yung emotions nila, di ba? Yung malalaki, iba, stoic Sinusoftbed pa nga di ba? Medyo walang nasasabihan, kaya nga pag lalaki umiyak, iba itsura Hindi naman tayo lahat na si John Lloyd na pag umiyak, pogi pa rin, di ba? Oo. Yun, kaya yung tumutulo lang. mas matindi yung mga girls kaysa sa mga lalaki. Okay. Sino mas cheater sa tingin mo? Lalaki, babae? Depende sa tao. Hindi mo pwedeng i-generalize na Depende sa tao. Explain further. Nasa ugali yan ng tao Hindi mo naman pwedeng pag lalaki o pag babae, ganun. Oo. Diba? Depende. Meron ding girls na ganun. May lalaki na ganun. Sino mas magaling magtago? Kanya-kanya yan. Ako kasi di ko ginagawa yan, Tio Bray. Ang linis-linis mo, Stanley. Di ko ginagawa yan Kanina ka pa. Tatanungin kita, paano ka ba magtago para hindi ka mahuli? Hindi ako nagtatago. O, kita mo? Sinasabi ko ka rin, kagad, diba? Sinasabi ko kagad, eto lang tayo. Diretso ko na, eto lang tayo. Paano eto lang? Masaya. Eto lang tayo, masaya. Ganon. Pero kidding aside, ako naman ngayon, tagal ko na single, 2 years, bro. 2 years. So, kumbaga andun ako sa ngayon andun kaya nga natawa ko sabi mo, tangina Brian, naniniwala ka pa ba sa tunay na pag-ibig sa ngayon? Parang ganon. Parang hindi ko naman sinabi ngayon yun. Sinabi mo nung nandun na kina Jonah. Hinabi mo. Pero ako, in a way, naniniwala pa rin ako. Pero hindi ako naghahanap. Hindi rin ako nagmamadali. Chill lang. Pag nahanap ko yung gusto Totoo namang may tunay na pag-ibig. Ikaw naman. Oo. Yung mga sinasabi natin nun, minsan dahil sa sobrang nadala ka ng emosyon mo, mga nangyari mo sa dati mong jowa, kaya ganun. Pero meron naman tunay na pag-ibig. Okay. Pero, ang lalaki ngayon bilang lalaki, pag ikaw, how do you deal with pag nabasted ka? Ano yung dapat gawin ng mga lalaki sa tingin? Tanggapin nyo na lang. Ganun talaga Sa mga bata, pag nabasted kayo, kala nyo napakalaking kahihiyan yun. Hindi nakakahiya yun. Okay lang. Tingnan nyo yung sa mga nanonood ngayon na kasing edad ni Tio Bray, tingnan nyo kung sino yung mga crush nyo dati nung elementary kayo. Baka mahiya kayo na yun ang naging crush nyo. Totoo. Baka kayo, parang naging crush ko to. Ba't ganito na itsura niya? Sayang naman. Sayang yung pagkakakrush ko sa kanya, di ba? Oo. Totoo din. Pero, paano naman pag iniwan ng girlfriend or pinagpalit? Ito, naman ang yung mga sinasabi ko, it applies to boys and girls male and female Pagka pinagpalit. Pinagpalit ka, iba. Sumama na sa iba. Sumama sa iba. Nag-cheat. Masakit pag nag-cheat Sana maging honest na lang kayo. Yun ang sa akin Sabihin nyo na lang kaysa maglokohan kayo. Hindi nakaka-boost ng ego yung gano'n nag-cheat ka. Magsabi na lang kayo na ayoko na, gano'n. Magbe-break na kayo. Mas maganda pa, no? Kesa naman yung mahuli ka na mahuli mo si Tio Bray. Nakapatong. Ay, malayo. Tapos biglang hindi pa rin umaamin. Nahuhuli nila ako nagba-Bible study. Ng mga gano'n. Yung initials nun, BS. Doon pa lang.
Rina, nakapat. Diba? Nasaan ako? Hindi ko alam. Diba? Sino ka? Ganun ako pag nahuli. Sino ka? Nasaan So, ibig sabihin, nahuli ka na. Ay, hindi pa. Kasi sabi mo, ganun ka pag nahuli. Hindi pa. Ako yung tipong umaamin. May kasalanan ako. Pero nagsisisi na ako. Ano yung nireregalo Promise, mo? last na to. Sabi. Ano yung nireregalo mo sa jowa mo pag nahuli ka? Ha? Di ba, iba-ibang level ng regalo yan eh. Honestly ako, never, totoo to, ito real talk na. Hindi pa naman ako, nung cheater ako nun, hindi pa ako nahuhuli. Ano yung sikreto mo? Ba't di ka nahuhuli? Una-una, dati, siyempre, naging maloko din tayo. Pag ang girlfriend ko, taga Las Piñas, mambababae ako sa QC. Hindi ako sa South. Wala pang cellphone noong mga panahon na yun. Hindi, may cellphone na. May cellphone na. Text nga analog pa. Analog. 3210 pa yung mga telepono noon. 3210 yan. 8150 pag medyo chick magnet. Yun ginagawa ko. Tapos yung iba naman, kung mababae ako, alam nilang may girlfriend ako. Ba't pumapayag? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam ba't ganun kakapal mukha ako noon eh. Hindi ko rin alam paano mo sinasabi na may jowa ka? Sinasabi ko, sa start pa lang, nandidigan. Ngayon, pag pumatol... Nililigawan mo siya? Nililigawan mo? Hindi. Alam na niya, initially na, may girl. Kasi may mga ibang babae, di ba, parang malalaman mo, pag gusto ka niya, nagtatanong, baka magalit girlfriend mo. Sabi ko, actually, hindi naman siya magagalit. Mga ganon. So, sinasabi ko na. So, ikaw, titingnan mo kung papatol sa'yo o hindi. Paano mo tinatansya kung papatol sa'yo o hindi? Mangyayari na lang eh. Talaga, yan po mga kaibigan. Ang diary ng isang F-boy, di ba? Ba't ka tanong ng tanong? Podcast ko to. Syempre. Curious din ako. Gusto kitang mas makilala pa. Para makilala ka rin ng mga listeners mo tsaka ng mga viewers mo. Alam naman nila dati hindi ko naman matatago eh. Dati naman talaga akong maloko. Pero syempre, akala ko nga hindi ako titino eh. Pero hindi ko, ang natutunan ko ngayon parang tangina magsasawa ka din eh. Dadating ka talaga sa... Kumbaga, maloko ka pero hindi na yung katulad nung dati. Diba? Parang, hindi ko kasi alam yung ganyan dahil dahil mabait ka. Wholesome ako Iba talaga. Iba talaga. Hindi ko ginagawa yung mga ganyan. Ang tinuturo ko nga sa mga readers ko maging gentleman. Huwag kayo manluloko ng mga girls, di ba? To be honest, ako naman ngayon, yan din tinuturo ko ngayon sa anak kong lalaki. Huwag ka manluloko, maging gentleman ka. Pag hindi mo mahal, huwag ka mag-I love you. Kasi, di ba may mga ibang So, iba na tinuro mo. Huwag ka mag-I love you, iba na lang gawin nyo. Tio Bray talaga. Iba ka? Hindi. Sinabi ko lang na maging totoo ka. Huwag yung, kumbaga yung I love you, hindi yan ginagamit ng... Diba? Iba kasi I love yours eh. Diba? Hindi ko kasi alam yung ganyan, Tio Bray. Ang bait-bait ni Stanley. Hindi talaga ako eh. Pero ang dami niyang alam sa mga sa mga kasi na-obserbahan ko yan sa mga kagaya mo. Di ba yung mga tipo ni Tio Bray? Sige na, ako na masama. Ako na naman. Kaya yung mga libro ko, tulong ko yan para sa mga kalalakihan at kababaihan. Para maging maingat. Ano yung number 1 suplado tip na mabibigay mo sa mga lalaki na nanonood ngayon? Suplado tip? Okay, gawin na natin top 3 suplado tips. Bigyan mo kami. Unang-una. Number 1, hinaan mo yung boses mo. Okay. Pagkausap mo siya. Dahil? Para siya lalapit sa'yo. Di ba? Nag-uusap na kayo niya, nagbubulungan na kayo, di ba? Pangalawa, suplado tip ito Pag nag-message siya sa'yo, huwag ka kagad magre-reply. Mag-antay ka, huwag ka masyadong atat na atat. Yung mag-message siya sa'yo, re-reply ka kagad. Ano ka, wala kang trabaho, ganun. Pakita mo, busy kang tao. Na hindi ka, hindi ka patay na patay sa kanya. Number 1, huwag ka magpapaalam na manliligaw ka. Kasi pag nagpaalam ka dun, na manliligaw ka, kung ayaw sa'yo, binasid ka na kagad. Kung hindi ka nagpaalam, kinaibigan mo muna, kinilala mo. Nakilala ka niya, syempre, unti-unting mahuhulog yung loob niya sa'yo. Ikaw naman, pag nakilala mo yung ugali niya talaga, magdadalawang isip ka kung may mga red flags. Ititigil mo na. Di ba? O yun, 3 suplado tips yan. Yan yung parang basic na pag ginawa mo yun, okay ka na. Parang lang, guide lang yan.
Para sa panliligaw, tsaka para hindi ka rin nabubuli. Tsaka kayong mga lalaki, pag may crush kayo, huwag niyo iparamdam na patay kayo dun sa nililigawan ninyo. Nakaka-turn off yun eh. Diba? At the same time, sa mga girls din, huwag niyo paparamdam na patay kayo dun sa crush nyo. Diba? Kasi baka mamaya, ang makilala mo, red flag. Tulad ni Tio Bray. Yung Tio Bray noon, yung ngayon mabait na. Oo. Do you think na nga eh, ngayon eh. Ayun, Bagong medyo, buhay na eh. mapangkutsa na, nag-iisip ka ba? Oo. Diba, do you think, diba? Oo, nag-iisip ka ba? Tanga ka. Oo. May ganun pa yun. Pagka May parenthesis, tanga ka. Oo. Diba? O yun. Yun lang ba yung tatlo? Syempre, kung gusto nyo malaman yung iba, mag-subscribe kayo sa aking mga social media accounts. Kasi, nandoon lahat yun eh. Stanley Chi, hanapin niyo Facebook, Instagram, TikTok. May mga car reviews ako sa Suplado Motors. Hanapin nyo rin sa lahat ng social media accounts. Underpaid Podcast sa Spotify. Mag-subscribe kayo. Last question. Sa sa babae, ano yung mga qualities na shit? Hindi ko na pakakawalan to. Pag nakita mo yung qualities na to. Apart sa itsura ha. Apart sa itsura. Kailangan kasundo mo. Okay. Kasi kung long-term relationship ang hinahanap mo, pakakasalan mo yung tao, minsan, mas maganda yung swak yung ugali nyo. Like, when you say swak, ano yung parehas ng hobbies? Compatible kayo. Magkasundo kayo. Kasi yun ang pinakamahirap hanapin. Yung taong kasundo mo. Yun ang pinakamahirap hanapin. Sa lahat ng aspeto to? Sexually, lahat. Yun ang pinakamahirap hanapin. Okay. Yung taong kasundo mo. Okay. Yun. Yung taong kasundot, marami yan. Si Totoo. Tio Bray, maraming kakilalang kasundot yan. Hindi, ako 3 lang. Oo. Dati, 3 lang. Yung pa yung mga 3 beses na ako nakipag-sex, pero yun lang yung 2 pa doon, yun yung nanay nung anak ko. Yun lang, sa buong buhay ko. Oo. 2 beses lang. Ay, ba't nung off-record may mga kinikwento ka? So gusto mo, off-record tayo ngayon. So laglagan. Yun lang. Sabi mo 3 lang. Hindi ako naniniwala. Laglagan. So yun lang. Yung isa lang na magkasundo kayo. Magkasundo kayo. Tsaka syempre, kung long term, lalaki or babae, tingnan niyo yung mga magulang ng mga partners ninyo. Bakit? Yan. Gusto ko yan. Pagtanda nila, ganun ang maging itsura nila. Di ba? O di nga. Pag nakita mo yung parents si Tio Bray, pagtanda niya, ganun din itsura niya. So kung masisikmura ninyo yung itsura ng mga magulang nila, pagtanda ninyo. Kasi ganun din, tayong lahat tatanda eh. O, di ba? Kung masisikmura niyo yung itsura ng bawat isa, go. Yun na yun. Yun na yun. Araw-araw yan, sinasabi ko, paggising mo, yan ang katabi mo. Walang make-up. Hindi naligo. Hindi pa nagtutoothbrush. Ba't nandyan ka? Kaysa naman magkagulatan tayo, di ba? Yung araw-araw, Halloween, hindi naman pwedeng ganun. Saka araw-araw, sama ng gising mo. Oo. Kailangan, tanggap nyo isa't isa. Kaya nga, dapat love nyo isa't isa eh. Yun. Kumpleto. Pati yung positive, negative, tatanggapin nyo. Mismo. Yun. Mismo. Ang ganda nun. Ako, ang dami kong natutunan ngayong episode na to. Hindi siya seryoso. Talaga nakakatawa, pero may laman. So, thank you, Stan. Salamat, Tio Bray. Diba? Magkikita pa tayo. Madaming Mag-guest naman ako sa'yo. Oo, sa Underpaid. Abangan ninyo. Pag-uusapan namin yung trabaho ni Tio Bray. Oo. At yung lahat ng mga, ano ba tawag nila? Yung lahat ng mga naging jowa. Ganun. Ay, wala. Mabait talaga ako. Mabait ako. Ayan. So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre gusto ko rin magbigay ng shoutout kay Dr. Jonah Seneca. Happy birthday ng Jansen. Love kita. At siyempre mag-subscribe din kayo dito sa channel para mag 100,000. Pati kay Stan. Mag-subscribe din kayo yung Underpaid. Pati yung sa Spotify niya. Pati yung YouTube niya. Mag-subscribe kayo yung mga car reviews. Madami kayong matututunan doon. Again, this is Tio Bray. Ito yung Do You Think. See you on the next video. Maraming salamat.